Magandang gabi sa mga taga-sitio Pangil. Tawagin niyo na lang po akong Cardo. Ako po ay taga-Southern Mindanao. Itong aking kwento ay nangyari taong 2016. May kapatid akong ubod ng bait. Siya po si Kuya Senon. Natural sa kanya ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa. Bagay na kinaiinisan ko minsan sa kanya. Hindi kami mayaman. Street vendor po kaming pareho at ang kita namin sa pagtitinda ng street foods ay tamang-tama lang sa mga gastusin namin sa bahay. Ang motto namin ay, bawal magkasakit. Kasi hindi kasama ang pampaospital sa kita namin sa negosyo. Sarili naming negosyo ang street food na tinitinda. May kasama pa itong palamig at minsan ay buko. Kaya naman nagsisipag talaga kami para may kakainin kami at budget sa iba pang bayarin. Isama pa sa gastos ang pagpapaaral sa iba naming kapatid. Si Kuya Sinon ang panganay at ako naman ang pangalawa. Ayon sa kasabihan, kapag daw magkasunod ang magkapatid ay madalas mag-away. Sila ang laging magkakontra. Totoo naman po talaga, kasi laging kaming nagdidiskusyunan ng kuya ko. Dahil sa pagiging maawain at matulungin ni Kuya Sinon, isang araw, may isang batang palaboy ang dumating sa buhay namin. Noong una, binibigyan lang namin siya ng pagkain at inumin. Hanggang sa araw-araw na siyang bigla na lang nagpapakita kung saan kami nakapwesto. Motor po kasi na may sidecar ang gamit namin sa pagtitinda kaya kung saan-saan kami napupwesto. Napalapit sa kuya ko ang batang yun. Hanggang sa hindi na lang pagkain ang binibigay ni kuya, pati na rin pera. Yun ang ikinainis ko sa kanya. Kasi para sa akin, mamimihasa ang batang yun. Hindi rin naman namin alam kung saan niya dinadala ang pera. Baka ipambili lang niya ng kung ano-ano o ibigay sa mga naguutos sa kanyang mamalimos. Napansin ko isang gabi. Mayroong pusa na laging ngumingiyaw sa bubungan ng bahay namin. Tapat pa talaga ng hinihigaan namin ni kuya. Napakaingay ng pusang yun. Wala naman yun dati. Bigla na lang dumating. Kaya naisip ko lagi na lang may dumarating sa buhay namin. Biniro ko pa nga ang kuya ko, sabi ko baka mamaya ampunin na naman niya ang pusang yun. Sa tuwing ngumingiyaw ang pusang yun, nagtataasan ang balahibo ko. Nakakakilabot kasi ang ngiyaw niya. Mas nakakairita pa ang ingay niya sa mga pusang naglalandian. Pero yung ngiyaw ng pusang yun, kumbaga sa aso ay umaalulong. Hindi lang yun. Kapag dumarating sa bubungan ng pusang yun, sobrang bigat ng paa niya. Daig pa ang tao kapag umapak sa yero. Ganoon din siya kapag umaalis. Di ko alam kung ganoon ba siyang magpaalam. Kailangan pa ba niyang magparamdam? Sa gabi, ang pusa ang problema ko. At sa umaga naman ay ang batang laging nakabuntot kay kuya. Masama na ako kung masama pero may kung ano talaga akong nararamdaman sa batang yun na hindi maganda. Mainit ang dugo ko sa kanya. Ang mga titig niya kasi ay matatalim at kay Kuya Sinon lang lagi nakatingin. Hindi siya nakikipag-eye to eye contact sa akin kaya nagtataka ako. Pagdating sa kuya ko ay nakikipag-usap siya at nakikipag-eye contact naman. May kung anong takot din akong nararamdaman sa batang yun.
Pagod na ako sa maghapong pagtitinda. Tapos sa gabi naman ay hindi ako makatulog dahil sa napakaingay ng pusa. Dati ay yabag lang niya ang naririnig namin. Nang tumagal ay parang kinakalabog na niya ang bubong. Minsan, parang kinukutkot pa niya ang yero. Masakit sa tenga ang tunog at nakakangilo sa ngipin. Minsan mabilis at sunod-sunod ang pagkakamot niya sa yero pero kadalasan ay mabagal na parang may pinaglalaroan sa bubungan. Kahit anong bugaw namin sa pusa ay ayaw niyang umalis. Pabalik-balik pa rin siya sa bubungan namin tuwing gabi. Hanggang sa nagkaubo ang kuya ko. Inisip ko na baka sa sobrang pagod kaya nagkakasakit na siya. Sinabihan ko siyang magpahinga muna at ako na ang bahala sa pagtitinda. Pero ayaw naman niyang magpahinga. Makukuha naman yun ng gamot kaya bumili kami at araw-araw niya yung iniinom. Pero ilang linggo na ay ayaw pa rin gumaling ng kanyang ubo. Kapag nagtitinda na kami, nayayamot pa ako kasi dumadating ang bata kapag talaga may benta na kami. Kay kuya siya lumalapit dahil alam siguro niyang hindi siya mahihindian ni kuya. Kulang na lang talaga ay sabihin niya sa kuya ko na ampunin na lang siya. Pero syempre hindi naman pwede kasi malaki na ang pamilya namin. Isang araw nagbago ata ang takbo ng mundo. Dahil yung bata na laging nangingikil sa kuya ko, bigla na lang nagbago. Si kuya ang binigyan niya ng pagkain. Sabi niya may sakit daw kasi si kuya kaya kailangang kumain para lumakas. Doon naman ako natuwa sa kanya dahil marunong naman palang tumanaw ng utang na loob. Nang tanungin ko kung saan naman galing ang pinambili niya ng pagkain dahil hindi na po namin siya binibigyan ng pera. Puro pagkain na lang para siguradong mabubusog siya. Sabi niya, inipon daw niya ang mga bigay ni kuya noon na pera para makabili ng rekado ng spaghetti. At siya pa raw ang nagluto noon dahil birthday raw niya nung araw na yun. Naawa ako sa kanya nang marinig ko yun. Pero iba pa rin ang pakiramdam ko sa kanya, lalo na sa mga malalagkit na titig niya kay kuya. Bata pa siya. Sa tansya ko ay nasa 9 na taong gulang. Medyo may kapayatan ng katawan at laging marumi ang suot niyang damit at shorts. Amoy langis din siya. Alam ko ang amoy ng langis ng nyug dahil noong bata pa lang kami, nilalagay yun ng nanay namin sa ulo dahil nagkakasugat kami. Inisip ko na lang na baka nilalangisan din siya ng nanay niya. Pero grabe naman ang paglalagay dahil bumabakat na sa suot niyang damit. Parang buong katawan ay pinahaplasan ng langis kahit wala naman siyang sugat. Nung makauwi na kami ng bahay, napansin kong lumala ang ubo ng kuya ko. Parang hinihika na siya. Parang lalong lumala ang ubo niya matapos kainin ang spaghetti na bigay ng bata. Matamis kasi yun. Alam kong mas lumalala ang ubo kapag kumakain ng matamis. Kapag umuubo ay kinakabog na niya ang dibdib niya at iritado na. Sinabihan ko na siyang ipatingin na yun sa doktor pero ayaw niya. Ang isa pa sa ugali ng kuya ko na ikinagagalit ko ay yung matigas na ulo niya. Hanggat kaya ay pilit talagang magtitiis kahit sinabi ko na sa kanya na gamitin na ang naipon namin para pampacheck up niya at pambili ng gamot, ayaw pa rin. Mawawala rin daw ang ubo niya kapag ininuman ng kalamansi at maligamgam na tubig.
Isang beses gabing-gabi na kaming nakauwi ni Kuya dahil kailangan naming ipaubos lahat ng mga tinda namin para makapanibago kami kinabukasan. Yun lang ang panahon na ginabi kami ng uwi dahil nga siguro sa madalas na pag-ubo ni Kuya ay inaakala ng mga tao na may malala siyang sakit kahit na nakamask na siya palagi. Natatakot siguro sila na mahawa. Naiintindihan ko naman. Mabuti na lang din ay naubos ang tinda namin. Matapos kaming kumain ng hapunan ay naghugas na kami ni Kuya ng lahat ng mga ginagamit namin sa pagtitinda. Kasama na ang mga pinagkainan namin. Ang hugasan namin ay sa labas ng bahay dahil may pasadyang gripo doon. Kapag naroon kami sa gripo ay makikita kung may tao sa eskinita papasok ng bahay. Habang naghuhugas ay napalingon ako sa gawin ng aming kapitbahay na 3 metro lang ang layo sa amin. Doon ko nga naaaninag na may maliit na bulto na nakatayo ilang metro ang layo mula sa bahay namin. Pamilyar ang hubog ng katawan niya. Tangkad at tindig niya. Pakiwari ko ay yung batang pulubi na alaga ni Kuya. Panay ang tingin ko sa kanya hanggang sa makita kong lumapit siya ng kaunti. Nakaramdam ako ng kilabot nang maliwanagan ang mukha niya mula sa ilaw ng kapitbahay namin sa labas ng bahay nila. Nanlilisik ang mga mata niya at matatalim na nakatingin kay Kuya Sinon. Panay naman ang ubo ni Kuya, kaya wala na siyang pakialam sa paligid. Napatingin ako kay Kuya nang marinig ko ang pagbagsak ng hawak niyang jug sa simento. Nakita kong kinakabog na naman ni Kuya ng malakas ang kanyang dibdib. Parang may pinipilit siyang ilabas kaya ubo siya ng ubo. Pero hirap na siya. Naglalabasan na ang litid sa kanyang leeg. Namumula na rin ang kanyang mukha sa kakaubo. Tinulungan ko siyang tumayo at inakay papasok sa bahay. Hinimas ko ang likod niya at kinabog ng kaunti para tulungan siya sa pag-ubo. Tumagal yun ng ilang minuto. Naawa na ako kay Kuya kaya sinabihan ko siyang magpahinga na at ako na lang ang magtutuloy ng paghuhugas at kinumbinsi ko rin siyang magpa-check up na sa center bukas kung ayaw niya sa doktor. Saka pa lang siya pumayag sa sinabi ko dahil wala siyang ilalabas na pera kapag sa center siya nagpatingin. Habang nag-uusap pa kami ay biglang kumalabog ang bubungan namin kasabay ng mabibilis na pagkaluskos. Kinilabutan ako. Ayoko na sanang lumabas pero kailangan kong tapusin ang paghuhugas dahil kailangan namin yun bukas sa pagtitinda. Nang bumalik ako sa paghuhugas, wala na ang bata doon sa kinatatayuan niya. Yung kilabot ko sa kumalabog na bubungan ay sinamahan ng kakaibang kaba. Hindi rin ako mapakali. Iba talaga ang pakiramdam ko sa batang yun. Naisip ko na, sinundan ba niya kami? Bakit niya kami sinusundan? Bigla ko tuloy naisip na baka may kinalaman siya kung bakit inuubo ang kuya ko. Ang sama ng iniisip ko pero ganun naman talaga tayong mag-isip minsan. Oo, bata siya. Pero minsan may masama ring bata. Nahihiwagaan na kasi ako sa kanya kaya kung ano-ano na ang iniisip ko. Nagkakaubo naman kaming magkakapatid pero hindi kagaya ng ubo ni Kuya nung panahong yun. Naisip ko tuloy na baka may lahing mangkukulam ang batang yun at kinukulam si Kuya. Pero kung pangkukulam lang din ang usapan, dapat ako ang kukulamin niya dahil ako itong masungit sa kanya. Palagi ko nga siyang tinataboy sa pwesto namin
pwedeng kayang kulamin din ang mabuting tao. Maya-maya ay nagulantang ako nang biglang humingi ng saklolo si nanay. Iniwan ko bigla ang mga hinuhugasan ko at tumakbong papasok sa bahay, pero napatigil ako sa may pintuan. Nakakita kasi ako ng biglang lumundag sa lupa mula sa bubungan namin. Akala ko ay yung pusa na laging nag-iingay doon. Inisip kong baka sa kalikutan niya ay nahulog siya. Maliit na kulay itim kasi ang nahagip ng aking mata. Pero nang tingnan ko ito ng mabuti, kinilabutan ako. Ang pulubing bata ang nakatayo doon sa pinagbagsakan ng inaakala kong pusa. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakikita ko siya ay binabalot talaga ako ng takot. Pero iba ang oras na yun. Mas malala pa sa takot ang naramdaman ko. Nanginginig ang tuhod ko at nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nakatitig lang ako sa kanya. Nakatagilid siya. Hanggang sa dahan-dahan siyang humarap. Yung pagharap niya ay hindi gumalaw ang katawan niya. Parang robot na pinihit lang o kinontrol ng remote. Humarap siya sa akin at tiningnan ako ng matalim. Lumapad ang ngiti niya. Litaw lahat ng nabubulok niyang ngipin. Nakakakilabot ang ngiti niyang yun. Dinig na dinig ko na ang mabibilis at malalakas na pagkabog ng puso ko. Dahil sa takot ko ay pinanlamigan ako ng katawan. Titig na titig ako sa kanya hanggang sa napansin kong lumalapit na siya sa kinaroroonan ko. Doon ko lang nahugot ang lakas para tumakbo papasok ng bahay. Pabalibag kong isinara ang pinto pero eksakto namang nakasalubong ko ang dalawa kong kapatid na lalaki. Akay nila si Kuya Sinon. Nagba-violet na ang kulay ng bibig at palibot ng mata ni Kuya. Si nanay naman ay nakalalay sa likod ni Kuya. Umiiyak at medyo nagalit siya nang makitang ibinalibag ko pa ang pinto. Sinigawan niya ako dahil isinara ko pa raw at lalabas sila ng bahay para itakbo nga si Kuya sa ospital. Hindi ko alam kung papayagan ko ba silang lumabas dahil sa nakakatakot na pangyayaring nasaksihan ko. Saka lang ako nagising sa pag-iisip nang hilahin ako ni nanay palayo sa pintuan at binuksan yun. Inunahan ko silang lumabas pero laking pagtataka ko nang makitang walang katao-tao sa labas. Wala ang bata doon sa kinatatayuan niya. Sinamahan ko na si nanay na tumawag ng tricycle sa labasan. Agad naming isinugod si Kuya sa ospital. Pagkarating doon ay marami pang 7 palabras ang mga nurse bago nilagyan ng oxygen si Kuya. Marami pa silang sinasabi na hindi ko na maintindihan dahil sa pagkataranta ko. Si nanay na lang ang hinayaan kong kumausap sa kanila. Hindi ako makapag-concentrate dahil naghahalo na ang naiisip ko lalong-lalo na yung tungkol sa bata. Lumalabas na may acute bronchitis ang naging sakit ni Kuya Sinon. Pero ang nakapagtataka ay hindi pa rin siya gumagaling sa loob ng 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo na yon ay hindi ko na nakikita ang bata sa pwesto namin, sa bahay o kahit sa ospital ay wala. Pero isang araw na bumisita ako kay Kuya sa ospital ay narinig ko yung mga nurse na nag-uusap. Sabi ng isa, nung nag-duty raw siya nung isang gabi, may nakita raw siyang pusa sa room 305. Itim daw ang kulay nun. Hindi raw niya alam kung saan galing at kung paanong nakapasok sa loob. Itinaboy na lang daw niya. Sabi naman ng isa, iba raw ang nakita niya sa room 305.
batang babae raw na sumisilip sa loob. Kapag pinapapasok naman, ay hindi pumapasok. Nagtatanong lang daw ito kung mamamatay raw ba yung isang lalaki doon sa kwartong yun. Kinilabutan ako sa mga narinig ko, Sir Jupiter. Nagmadali akong pumunta sa kwarto ni Kuya dahil inisip kong baka si Kuya ang tinutukoy nung bata. May mga kasama naman si Kuya sa kwartong yun, pero iba talaga ang kutob ko. Dahil lumalaki na ang expenses ni Kuya sa ospital ay nagpa-discharge na siya at sa bahay na lang ituloy ang gamutan via oral medicines. Kahit gustuhin naming sa ospital muna siya, ay hindi na talaga kaya ng pera namin. At eto na nga, Sir Jupiter. Kakauwi pa lang namin at sinalubong na agad kami ng mga kalabog sa taas ng bumungan sa mismong tapat ng kwarto namin. Ang takot na lumukob sa akin noong nakaraan ay napalitan ng inis at galit. Kaya hindi ko na naiwasang murahin ang nandoon sa itaas ng bumungan. Sabi ko kilala ko siya at kung mamamatay ang kuya ko, ay alam ko kung sino ang may kagagawan at lintik lang ang walang ganti. Sabi ko itutugisin ko siya at ipapasunog kapag hindi siya tumigil sa ginagawa niya sa kuya ko. Kako naging mabait naman ang kuya ko sa kanya. Bakit ganoon ang igaganti niya sa kabutihan ng kapatid ko? Sinabi ko ring alam ko ang pangalan niya at ipakukulam ko siya kung hindi titigil. Nasabi ko na ata lahat ng masasamang salita dahil sa galit ko. Nang matapos akong magsisigaw ay ngumiyaw lang ito at lumundag na papunta sa kung saan. Pinagalitan pa ako ni nanay dahil sa mga sigaw ko. Sabi niya nakakahiya sa mga kapitbahay, baka raw sila ang minumura ko at ipabarangay pa raw ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, Sir Jupiter, yung gabing yun lang ay nakatulog kami ng matiwasay ni Kuya matapos ang ilang buwang pambubulabog ng pusa sa bubungan. Unti-unti na ring gumaling si Kuya hanggang sa tuluyan ng bumalik sa normal ang kalusugan niya. Dahil bumalik na ang kalusugan niya, bumalik na naman siya sa pagiging maunawain at matulungin sa kapwa. At ang ginatatakot ko sa mga street cats naman siya na humaling. Minsan gusto ko na lang siyang itali sa bahay para doon na lang siya. Hindi kasi maalis ang takot ko kapag nakakakita ako ng pusa. Palagi kong naaalala ang mga nangyari. Lalo na yung batang pulubi. Tungkol nga pala sa batang pulubi, hindi na siya nagpakita pa sa amin. Pero sabi ni Kuya, dumalaw raw ito sa kanya at humingi ng tawad. Hindi niya raw alam kung bakit humihingi ng tawad ang bata sa kanya. Pero sabi na lang daw niya na huwag nang uulit kung ano man ang naging kasalanan niya kay Kuya. At yun na raw ang huli nilang pagkikita. Dahil sa sinabi ng batang yun, tumibay ang paniniwala ko na talagang may kinalaman ang bata sa nangyari sa kuya ko. Hindi ko lang alam kung ano bang klaseng nilalang siya. Aswang ba? O mangkukulam? Palagay ko rin kaya gumaling si Kuya ay dahil natakot ang bata sa mga sinabi ko. Kaya pinagaling niya ang kuya ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento naming hindi ko po alam talaga kung bakit
mahiwaga ang bata. Kakaiba po ang karanasan naming ito at hindi ko malilimutan. Marami pong salamat, Sir Jupiter, at sa inyong channel. Nakakatulong po ito na mailabas naming mga sender ang kwentong alam naming hindi paniniwalaan ng iba. More power po sa inyong bagong channel, ang Sityo Pangil.